ay napakalaki ng kanya naging impluensya. Napakalaki ng naging impact ng buhay ni Deborah sa buhay ng mga Israelita noong unang panahon. And we can actually read ang buhay ni Deborah dito po sa aklat ng mga hukom o Judges chapter 4 and 5. So dalawa pong kabanata ang nakalaan para po bigyan ng importansya o pagtalakay ang naging buhay ni Deborah o Deborah. Alam nyo, kung magkakaanak pa, sino ba magkakaanak pa dito? No? At you will be praying na yung magiging anak niyo ay babae, magandang ipangalan ng pangalang Deborah or Deborah. Kasi napakaganda ho ng kahulugan nito, napakaganda ng kanya naging contribution, no? Tungo doon sa naging buhay ng mga Israelita noong unang panahon. Medyo mahaba po itong mga talatang ito, kaya we're not going to read it this afternoon, pero I suggest na you find time. No? Maghanap po tayo, maglaan tayo ng panahon na basahin natin ito para sa ganon, mas may enjoy natin, mas lubos natin maintindihan kung ano yung ating pag-aaralan this afternoon. At ngayon pong hapon ay of course, isa sa mga mitiin natin ay masundan natin ang magandang halimbawa na pinakita ni Deborah. So, what are the outstanding traits that we can learn from the life of Deborah? No? Ano ang mga magagandang katangian? No? Alam niyo naman ang mga tao, whether ikaw ay mabuti o masama, no, somehow, meron tayong iba't ibang mga traits or katangian. Yung nga lang, of course, kapag hindi maganda, no, hindi ito karapat-dapat na sundan o tularan. Pero ngayon pong hapon ay meron tayong ilang mga magagandang katangian o mga traits, mga taglay na katangian ng buhay ni Deborah na kung saan ang mga Christians today, tayo po, mapalalaki o mapababae, ay magandang maging halimbawa o maging panuntunan natin sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya. So sisimplihan lang po natin ano yung makikita natin mga katangian ni Deborah na pwede natin apply din sa buhay natin sa panahon natin ngayon. Una po, ay makikita natin sa buhay niya that Deborah was a courageous person. Siya po ay, sabi rito sa Tagalog, siya po ay isang matapang na individual. At ito po ay makikita natin dito po sa talatang 1 hanggang 4. Of course, pag sinabi ko nating matapang, it doesn't necessarily mean na ito yung kaisipan natin ngayon ng mga matatapang na mga babae. No? Hindi siya matapang in a sense na inaaway niya yung asawa niya, hindi siya matapang in a sense na siya ay nagger, hindi siya matapang in a sense na ina-under niya yung asawa niya, but Deborah was a courageous person. In what sense? No? In what way that she has become a courageous person? Ang sabi po sa talatang 1 hanggang 4, ito po yung konting background ng kasaysayan. Ang sabi po rito, nang mamatay si Ehud, ang bayang Israel ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Verse 2, kaya hinayaan ni Yahweh na masakop sila ni Jabin, isang Kananeo na hari ng Hazor. Si Sisera na taga Haroset Hagoyim ang pinuno ng kanyang hukbo. Si Jabin ay may 900 karwaheng bakal. Pinagmalupitan at inapi niya ang Israel sa loob ng 20 taon. Kaya't humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. And verse 4, sabay sabi po rito that during that time noon, ang babaeng propeta na si Deborah na asawa ni Lapidot ay ang siyang nagsisilbing hukom ng Israel. Mga kapatid, no, itong chapter 4, medyo hindi ko kagandahan ang bungad
Sapagkat ang bungad dito, noong namatay po si Ehud na isa sa mga leaders ng bayan ng Israel during that time, now you have to understand mga kapatid that during that time, wala pa pong hari ang Israel. Wala pang haring Saul noon, wala pang haring David, wala pang haring Solomon. And during the time, ang bayan po ng Israel ay pinangungunahan ng mga hukom o ng mga judges. At ang sabi po rito, noong namatay ang isa sa mga pinuno ng bayan ng Israel, ano pong ginawa ng mga Israelita? Ang sabi po sa verse 1, sila ay muling gumawa ng kasamaan laban kay Yahweh. Alam niyo kung anyway, sometime this year, mapupunta na tayo sa Old Testament, sa reading natin, mababasa ho natin doon ng mga Israelita merong ganong klase ng attitude. Yung para pang vicious cycle na lang sila na gagawa ng masama, magsisisi, gagawa ng mabuti, eventually gagawa na naman ng masama. Ibig sabihin, paulit-ulit po doon. No? Parati silang nandoon sa kalagayan that they will do good things, then do evil things, then repent. Pagkatapos po, the Lord will going to hear their anguish. No? Kaya po, sabi dito sa verse 4, kaya minarapat ni Yahweh o hinayaan ni Yahweh na masakop po sila ni Habin, isang Kananeo na mula sa Hazor. Mga kapatid, di ba? Siguro parang noong time na to, napakahirap ng buhay, no? For you to be subdued o masakop ka ng mga taga-ibang bayan. Imagine, nandun ka sa lugar na sarili mong lupain, sarili mong teritoryo, and yet, ang sabi po sa verse 3, ang mga tao na nandoon ay pinagmamalupitan at inaapi. Sa loob ng ilang taon, sabi, for the next 20 years, they are being punished. Sila ho ay pinapahirapan, pinaparusahan, inaapi sa kanilang sariling bayan. So what happened? Makikita ho natin dito na kapag ang tao ng Diyos ay gumagawa ng masama, sabi rito tulad ng ginawa ng bayan ng Israel, gumawa ng kasamaan, there is that possibility that the Lord will allow pahihintulutan ng Diyos na sila ay masakop ng mga kaaway. And there, they will be punished and they are going to suffer, magdurusa sila because of their disobedience dahil sa kanilang pagsuway sa kagustuhan ng Panginoon sa kanila. And so what they did, ang sabi po ng Bible, kaya humingi sila ng tulong kay Yahweh. Kaya humingi ng tulong kay Yahweh ang mga Israelita. Alam naman natin, of course, mga kapatid, na ang Diyos ay punong-puno ng habag at awa. Na kapag humingi tayo ng tulong sa Kanya, for sure, the Lord will hear our prayers. And that is what He did to the people of Israel. Sabi po rito, sa kalagitnaan ng kanilang pagdurusa, sa kalagitnaan ng pagmamalupit ng mga taga-Kananeo sa mga Israelita, nagpadala ang Diyos ng isang babaeng propeta, isang simpleng nanay, isang simpleng asawa na tinawag ng Diyos para maging propeta and at the same time magsilbing hukom o judge ng bayan ng Israel. Mga kapatid, di ba? Para ikaw ay tawagin, para ikaw ay pagkatiwalaan ng Panginoon, para ikaw ay bigyan ng isang napakalaking tungkulin, you have to be brave and you have to be a courageous person. And actually, that is actually who Deborah is. Sabi po dito, siya ay isang babaeng matapang. Siya ay isang babaeng punong-puno ng kanyang katapangan. Bakit po? Alam niyo kasi nung panahon na yon, supposed to be,
Iba ang function ng propeta, iba ang function ng hukom, iba ang function ng mga tagapagpatupad. I mean, yung mga parang mga pulis o sundalo o mga warriors. Pero dito po makikita natin, dalawang function ang ibinigay ng Diyos kay Deborah. Ano po yon? Ang maging propeta, ang tagapagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. At pangalawa, ang nagsisilbing hukom ng bansang Israel. So what we can see here is that mga kapatid, that Deborah was called by God. Siya ay tinawag ng Diyos. Kaya nga po naniniwala tayo sa panahon din natin ngayon ng sino man po sa atin, maging lalaki man, whether ikaw ay lalaki o babae, no? All of us can receive a calling from God. Lahat po tayo somehow ay maaaring tumanggap ng panawagan mula sa Diyos upang tayo po ay mag-perform ng isang task, magsagawa ng isang tungkulin. No, tulad ni Deborah, that she was called by God to lead. Tinawag siya ng Diyos para pangunahan ng bayan ng Israel sa panahon na merong krisis sa kanilang bansa. Are you still there? Nandiyan pa ba kayo? Na ang lahat po sa atin, tulad ng babaeng itong si Deborah, ay maaring tawagin at gamitin ng Diyos sa panahon na may mga krisis sa loob ng ating sambahayan, sa loob ng ating komunidad, sa ating bansa. Lahat po tayo, in one way or the other, ay meron pong possibility to receive a calling from God. And you see, ano po ang naging tugon ni Deborah when God called her. No? Una, tinawag siya ng Panginoon para maging propeta. Pangalawa, tinawag siya ng Panginoon para pamunuan o maging hukom ng bansang Israel. Alam niyo kasi ang hukom noon, since wala ho silang hari, wala ho nagde-decide sa kanila. Let's say merong mga disputes, merong hindi pagkakaintindihan, wala ho silang barangay, wala silang mga korte o munisipyo na pwedeng pagsumbungan. No? Lahat ho ng mga disputes o hindi pagkakaintindihan ng mga Israelita during that time can only be brought in front of a judge, no, ng isang hukom. And during that time, sabi nga po, si Deborah ay isang tao na pinili ng Diyos para maging hukom. In other words, people, different kinds of people every day goes to her. Pumupunta sa kanya para kanya mapagpasyahan ang mga suliranin na kinakaharap ng mga Israelita. We can see here, brothers and sisters, that Deborah stepped forward. Siya ay humakbang ng merong katapangan na tuparin, sundin ang panawagan ng Diyos na pangunahan ng bayan ng Israel sa panahon ng kanilang pagdurusa. Alam niyo ba na normally si Lord tumatawa ng mga tao hindi sa panahon ng kasaganaan. Hindi siya tumatawag ng mga individuals during the time of comfort and convenience. Si Lord ay nagre-raise up ng mga tao sa panahon ng krisis ng isang pamayanan. Naintindihan po ba natin? Like in the case of Moses, in the case of Abraham, in the case of Jacob, all of these Old Testament characters were all called by God during the difficult and challenging situations. Kaya po, tulad ni Deborah, may mga panahon sa buhay natin, tawagin tayo ng Diyos nagtataglay po siya ng karunungan at ng kaalaman. No? Hindi lamang siya matapang na tao na nagpapasya
pinangungunahan ng mga Israelita, but she also possessed, dahil siya ay matapang, meron siyang taglay na at dito po sa verse 5, ang sabi rito, nakaugalian na ni Deborah na maupo sa ilalim ng palmera sa kaburulan ng Ephraim sa Rama at Bethel. Ano po ang ginagawa niya rito sa ilalim ng puno? Pahinga ba siya? No, nakikipagmarites ba siya? Nakikipagchika? O Ang sabi po rito, si Deborah ay pinupuntahan ng mga tao. No? Every day she would sit under the palm of Deborah, no, between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim. And the Israelites, ang mga Israelita, nagpupunta sa kanya upang magpasya sa kanilang mga usapin. Wow, ang tindi ho, no, mga kapatid. Nakita ng mga tao sa buhay ni Deborah na ang babaeng ito ay merong taglay na hindi lamang katapangan or bravery or being courageous, but she also possessed wisdom, knowledge, and understanding. The reason why many people, yun po ang dahilan kung bakit maraming mga tao ang nagpupunta sa kanya para hatulan ang kanilang mga usapin. Grabe mga kapatid, ano makikita natin katangian ni Deborah? Kaya ho siya pinupuntahan ng mga tao. Perhaps, hindi lang dahil siya ay magaling magsalita o maraming kakayahan para sabihin, but Deborah exhibited. Nagpakita si Deborah ng tinatawag nating great listening skills. Alam niyo ho, isa sa mga paraan para tumalino tayo. Hello, nandiyan ho ba kayo? Sabi nga, para daw tayo ay tumalino, dapat marunong tayong makinig. Hello? Di ba? Kasi si Deborah, ang kanyang pagiging hukom ay hindi ho dahil siya ay matapang lamang, but she possessed a great listening skills. Sabi ho, di ba? Para makinig sa mga usapin, para pakinggan ang problema ng mga tao. At ang kanyang pagkakaroon ng kakayahang makinig ay makikita natin sa kanyang naging pagsunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, if there is one thing that we have to develop sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, our ability to hear first from God, secondly, to hear from our leaders, and thirdly, to hear from people. Diba? Kailangan pong i-practice natin na makinig tayo. Matuto tayong makinig upang sa ganon, sa ating pakikinig, ay magkaroon tayo ng dagdag na karunungan at kaalaman sa ating mga buhay. She listened well. Alam nyo, ini-imagine ko ano kaya yung mga problema na dinadala sa kanya, di ba? Alam niyo naman, sa isang community, yung nga lang sa barangay, merong away ng kapitbahay, merong away ng mga pamilya, no? Iba-ibang klase ng mga issue. Dinadala sa kanya everyday. No, ini-imagine ko ilang tao kaya no, yung nagpupunta sa kanya everyday na wala siyang ibang ginagawa kundi makinig and eventually magbigay ng judgment doon sa kanilang problema. Pero mga kapatid, sabi po sa Bible, she listened very well. Nakinig po siyang mabuti. Ang pagiging marunong at pagiging maalam sa buhay ay hindi lamang po sa dami ng sinasabi o sinasalita, kundi yung ating kakayahan na makinig o magkaroon ng wisdom and understanding. Deborah listened well. And whenever she is, kapag siya ay nagsasalita sa harapan ng mga tao, ang kanyang pananahimik, ang kanyang pakikinig, ang siyang nagiging
katangian, outstanding trait ng karunungan na kanyang tinataglay. I guess that is one of the things that we have to also develop sa ating mga buhay. Matuto tayong makinig sa Diyos, sa kanyang sinasabi. Matuto tayong makinig sa kanyang mga salita. Matuto tayong makinig sa sinasabi ng ating mga pamunuan. At pakinggan din natin ang sinasabi ng sambayanan. Deborah possessed great wisdom and knowledge. Pangatlong bagay po, hindi lamang siya may taglay na dunong at kaalaman, but she also supported the people God called to lead. Alam niyo, atapang na tao siya, di ba? Leader na siya on her own right. Kumbaga sa pwede naman niya sigurong gampanan lahat kung gusto niya. He can also be a military leader. Pero si Deborah iba. Kasi minsan may mga tao sa panahon natin, para bang meron silang monopoly of God in their lives, na sabi na, hindi, kaya ko maging pastor, kaya ko maging ganito, kaya ko maging ganyan, Mga kapatid, we do not have the monopoly of God in our lives. In other words, ang bawat isa sa atin, meron tayong mga respective, individual calling na binigay ang Diyos sa bawat isa sa atin. Not everyone can be a pastor. Not everyone can be a leader. Not everyone can take some leadership role, in any congregation. But somehow, lahat po tayo, meron tayong papel na pwedeng gagampanan. And that is one of the things that Deborah realizes. Alam niya, hindi siya ang military leader. Merong military leader. Kaya, suportahan ang taong itong pinili ng Diyos para mamuno sa bayan ng Israel in terms of pakikipagdigmaan, in terms of battling, yung pagkakaroon ng pakikipagdigma sa mga tao na sumakop ng kanilang lupain. Tingnan natin ang verse 6 and 7. Sabi po rito, isang araw, pinatawag niya si Barak. Hindi si Barack Obama. Pinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga-Kades mula sa lipi ni Naphtali. Okay? And sinabi niya rito, pinag-uutos sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel, na pumili ka ng 10,000 kawal mula sa lipi ni Naphtali at Zebulun. Isama mo sila sa bundok ng Tabor. Lalabanan nyo. Verse 7, ano po yung task? Lalabanan nyo sa may ilog Kison ang pangkat ni Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Habin. Ngunit pagtatagumpayin kita laban sa kanya. No, there's that mandate. May calling. Si Deborah, as a prophet, a leader, pwede niya nang gawin sana to kung siya lang ang masusunod. Pero alam ni Deborah ang panawagan ng Diyos sa iba't ibang mga tao. In other words, instead of her taking the lead for the nation of Israel, sabi ng Diyos sa kanya, ipatawag si Barak. At ipinag-utos sa kanya ng Diyos na bumuo ng grupo, mag-recruit si Barak ng 10,000 sundalo mula sa 2 tribo ng Israel. Sanayin at ang 10,000 kawal nito ang makikipaglaban. What do we see here, brothers and sisters? Sinuportahan ni Deborah ang mga tao na tinatawag ng Diyos para sa isang specific na gawain. And that is actually what we see dito sa buhay ni Deborah. Imbis na i-assert niya ang kanyang sarili, the Bible says that she encouraged Barak. Hinikayat niya, binigyan niya ng inspirasyon. And she acknowledged na si Barak ang tinatawag ng Panginoon
in leading the Israelites towards victory. Kasi di ba, I mean 20 years is 20 years of suffering. Ang hirap po noon siguro, di ba? Kung sa panahon natin ngayon, isang taon nga lang na merong sumakop sa atin eh. Napakahirap na ng buhay. But for the Israelites, 20 years. Kaya parang sinasabi ni Lord, panahon na para magkaroon kayo ng kalayaan at kadakumpayan laban sa mga taga-Cananeo. And so tumawag si Lord ng isang tao in the person of Barak para pangunahan ang kanilang military battle against the Canaanites. Anong ginawa ni Deborah? Sabi niya, Barak, may pinapasabi ang Panginoon sa iyo. Ito ang ipinapagawa ng Panginoon sa iyo. At titiyakin ko ang sabi ni Deborah na ikaw ay pagtatagumpay ng ating Panginoon Diyos. In other words, her confidence in God's power, yung kanyang pag-asa at malaking tiwala sa kapangyarihan ng Diyos, ang nagbigay ng katiyakan sa mga Israelita kay Barak that God is with them. Mga kapatid, tandaan po natin, si Lord sa iba't ibang panahon at iba't ibang mga sitwasyon, pumipili ng mga tao. And we have to support each one of us. Kinakalang suportahan, kilalanin, tulungan natin ang iba't ibang mga tao na pinipili ng Diyos upang isakatuparan ang kanyang mga specific o mga particular na mission na pinapagawa sa ating mga buhay. You see, Deborah was chosen by God. All of us can also be chosen. Deborah, in this particular case, by God to serve us, no, upang maglingkod bilang maging ina ng bayan ng Israel. Walang record na siya ay may anak. Perhaps meron, pero meron siyang asawa, di ba? Asawa niya si Lapidot. Pero walang record na meron siyang physical na anak. Perhaps kung wala man siyang physical na anak, ang mga anak niya mga Israelita. That is why she was called as the mother of Israel. And she was able to lead his people sa pamamagitan ni Barak para sila ay magtagumpay. Her success, ang naging tagumpay ni Deborah at ng buong bayan ng Israel ay dahil sa kanilang pananampalataya kay Lord. Mga kapatid, ang tagumpay sa buhay na ito ay makakamit natin kapag tayo po ay merong lubos na pananalig na ang Diyos ang katuwang, Diyos ang kasama natin sa anumang pakikipagbaka ng ating buhay. Perhaps hindi natin naranasan pa yung magkaroon ng physical oppression like what these Canaanites did to the nation of Israel. Wala namang nabuhay sa atin ng panahon ng Hapon. Walang nabuhay pa sa atin ng panahon ng Kastila. Pero merong kakaibang klase ng oppression that the enemy is doing among the lives of the people. And mahalaga na tayo pong mga anak ng Diyos ay magpagamit upang matulungan natin ang mga taong makalaya mula sa pagpapaalipin ng kaaway sa kanilang mga buhay. Tularan natin si Deborah. Tugunin natin ang panawagan ng Diyos sa ating mga buhay. Dahil sa ating magiging pananampalataya sa Kanya, we will be able to lead people towards receiving victory upang magkaroon ng tagumpay laban sa pakikibaka ng kanilang buhay. Kaya po mga kapatid, si Deborah, babae. Hindi lamang siya simpleng ina, siya isang propeta, at the same time isang hukom na naging kasangkapan para ang bansang Israel ay mapalaya sa kamay ng mga nanakop na Cananeo sa kanilang bayan. Let's be like Deborah, someone who have responded to the call of God, who have become obedient, naging masunurin sa pinapagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Let's pray. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong mga salita
sa mga halimbawa na nakita naming katangian ni Deborah. Nawa ang bawat isa sa amin will be able to live a life that's like Deborah. Matapang na gawin ang kalooban mo. Lord, isang tao na puno ng karunungan at kaalaman at isang tao na handang sumuporta sa mga tao na tinatawag mo para sa katuparan ng inyong misyon. Tulungan mo po kami to have these outstanding traits of Deborah in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Magandang hapon po. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Praise ang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Pastor, sa mensahe sa atin ito. Ang Diyos ang magpapala sa lahat ng mga. Maraming salamat at patuloy